Magandang araw, batchmates. Unang-una, congratulations sa nakaraang 11th Grand Alumni Homecoming ng Southern Luzon Academy. Masasabi kong ito ay pinaka-successful na reunion na nagawa ng Batch 2003 over the past homecomings. Just a few days ago, nagpa-evaluation tayo sa inyo para malaman natin sa batch natin mismo sa isa't isa sa inyo ang mga karanasan ninyo sa nakaraang reunion. Ang mga sagot ninyo ay nakatulong sa atin to answer questions, complaints, and ultimately to improve para sa future events natin. Gusto ko lang ipagmalaki na sa tingin ko, kung hindi man nag-iisa ay isa tayo sa iilang gumagawa nitong evaluation na ito. Ito ay pagpapakita na nakakapagpatakbo tayo ng activity ng maayos. 34 responses, tumigil na tayo sa pag-accept ng responses pagkatapos natin ma-reach ang quorum. 63 ang registered na attendees noong gabi, kaya ang 34 responses sa evaluation ay enough na o more than sa kalahati. Kung makikita ninyo, makikita ninyo, sana ba? Yan, 34, tumigil na tayo. Tapos so, yan, kung makikita ninyo, pinakamaraming nakapagsagot sa evaluation ay from section Psi, followed by P, Omega, Zeta, and DC Pagkutan branch. Na-require natin sa form na i-enter ang section para makita natin ang pulso ng bawat class para alam natin kung saan tayo next time maglalaan ng focus sa pag-invite. So, next time magpo-focus tayo sa Zeta, mag-i-invite pa tayo ng mas marami. At sa Kutkutan na dadalawin naka-attend ng parade at hindi na rin sila naka-attend ng gabi. Pangkalahatang karanasan. Overall naman, nanguna yung mga lubos na nasisiyahan sa ating mga sa tingin ko ay at sa tingin nila ay napakahusay ng overall experience o karanasan nila sa nagdaang event. Kita mo naman yung 73.5% yung overall experience nila ay napakahusay at 79.4% ay nasiyahan sila sa event. Sa pag-organize ng event, ito yung papaano pinatakbo ng batch natin o at least ng mga namumuno ng ating reunion. At nanguna pa rin ang marka na napakahusay sa lahat ng aspeto tulad ng event planning, daloy ng programa, time management, communication at announcement. So, very positive pa rin tayo dito. Sa mga activities naman at mga programa na ginawa natin sa loob ng buong araw ng April 5, ang nanguna na lumabas na sa evaluation na pinaka nag-enjoy tayo ay ang dinner party. Ayan, syempre. At naging enjoyable naman ang mga activities sa 97% na sumagot ng evaluation. Para sa parade shirt at sponsor giveaways naman na cap at keychain, medyo linawin lang po natin na as early as January nasend na po natin ang announcement na magkakaroon ng committees at ilan rin po nating at nilatag rin po natin a few weeks after ang committee members. Kasama dito yung namamahala ng t-shirt. Wala naman kaming narinig na tutol sa mga committees, kaya ipinagpaubaya na namin sa bawat committee heads. Kasama na dito yung t-shirt committee. Medyo nakatanggap tayo ng mga napakahusay na rating sa kalidad ng t-shirt. 79.4% ay naniniwala na maganda yung kalidad ng t-shirt. Ngunit may mga notable comments din. Kasama na dito yung suggestion na kumuha tayo ng idea mula sa iba't ibang batch member ng design bago gawin ng t-shirt. Ito ay ilalagay natin sa susunod na plano natin. May mga suggestion din na
head to toe dapat ang uniform natin. Dapat sa susunod ay payong na. Meron pang nagsuggest na pati sapatos. Okay, pinapaalala ko lang na ang cup at keychain na natatanggap natin ay limited lamang at ito ay galing sa sponsor. Hindi po ito galing sa pinag-ambagan natin. Kung kinuha po natin ito sa batch funds natin, malamang nagkulang na tayo ng pondo. Posible na magkaroon ka tayo ng payong sa next alumni. Malalaman natin yan sa 2029 kung may mga mag-i-sponsor, kung mas maraming a-attend at mag-aambag, at kung makakakalap tayo ng mas malaking pondo. Hindi po malaki ang nakuha natin pondo. Makikita nyo naman sa financial statement na malaking bahagi ng pondo ay galing sa donors at sponsors. At malaking parte nito ay ginamit para masakop natin na bayaran ang t-shirt ng ilan nating kabatch na gusto sumama. Alam po yan ng mga class representative natin kung gaano lang kadami ang nagambag. Hindi na natin kailangan pang isa-isahin ang pangalan kasi alam naman yan ng class representatives. So, ang parade t-shirt, ang sponsor sa giveaways po ay wala sa budget natin. Bigay lang yan. Sa pagkain naman at venue, lamang pa rin sa evaluation ng satisfied sa kinain nila at sa itsura ng venue natin. Kung mapapansin ninyo, pinagtuunan talaga natin ng effort ang dinner at party na to. Malaking pasasalamat sa sponsor natin ang buffet at lechon, mga kabatchmate rin natin. Kung hindi dahil sa kabutihan nila, syempre malamang tipid na naman tayo sa pagkain. Gusto ko lang din linawin na hindi po tinipid ng caterer ang food. Hindi po nila tinago ang ibang food. Sadyang sa catering lang talaga, dahan-dahan ang paglabas ng supply ng pagkain. Hindi isang labasan ng pagkain. Yung iba nakatago pa yan kasi hindi naman isang bagsakan ang dadatingan ng bisita. At nakita ko rin mismo na lahat naman ng natira ay iniwan nila sa atin at naibalot ng ilan sa inyo. Okay? Yung satisfied naman sila sa pagkain at venue. Sa contribution naman, as early as February, nag-announce na tayo ng amount of contribution. Maraming nag-suggest na 1,000, pero hindi ito naging sapilitan. Bakit? Kasi alam natin na hindi lahat ay kaya ang halagang ito. Isa rin ito sa dahilan kung bakit may class representatives at kung bakit paulit-ulit kong sinasabi na kung gusto sumama o may problema sa budget, kung sino man sa inyo magsabi lang sa class representatives. Meron kasi tayong ibang mga kabatch na medyo may sobrang pera o kaya maglabas ng mas malaki na pwedeng sumalo sa kakulangan ng iba nating kabatch. Pero sana sa susunod, huwag natin ito abusuhin. Tulong na natin ito sa isa't isa. Nung kamakalawa yata na i-present na rin sa inyo ang financial statement, ito yung paraan para ipakita sa inyo kung paano natin napagtagumpayan ang reunion para maging transparent. Malaking pasasalamat pala kay Pepper Silib at Sarmiento at Binilla sa sobrang tiyagang pag-iisa-isa ng mga resibo at mga records ng ating income at expenses. Hindi po siya madali. Mukhang nalinawan naman ang karamihan base sa evaluation natin. Kung may mga hindi nakaunawa, pwede kayong mag-message sa amin. Pinapaalala ko lang rin sa lahat ng financial report na ito ay hindi kinabukasan ng event ay available na. Imposible yan. Yun ang reality. Kahit sa mga malalaking kumpanya, lalo na sa gobyerno. Dahil hindi naman pagkatapos ng event, kinabukasan ay tapos na rin ang financial statement. May mga behind the scenes pa yan na nangyayari kumbaga. Kaya ng pagsisettle ng mga ibang payable pa sa mga supplier, mga ilang late na nagbayad, halimbawa mga full payment sa kung ano man, o mga penalties sa
nabasag na baso o pinggan sa catering o nawala. Kasama na rin dito yung, syempre may mga personal tayong buhay at trabaho. Kaya hindi yan agad kinabukasan. So, let's be gentle to each other na lang. We understand the importance of transparency, syempre. At siguro, may pagmamalaki ko na sa dami ng batch, isa lang tayo sa iilan na gumagawa nito. Kahit hindi tayo pinapasweldo ng batch, kagaya ng mga accountant sa kumpanya at sa gobyerno, ginagawa pa rin natin ito dahil ito ay dagdag ng serbisyo na pinangakuan natin ibigay sa batch. So, yan, mukhang satisfied naman ang karamihan. Blue pa rin yung mga pie chart natin. Organizers and committee. Unang-una, maraming salamat sa mataas na marka na binigay ninyo sa mga organizers. Siguro, okay na ito sa kanila. Nakakasarap sa puso, sa pakiramdam na may napasaya ang mga committee. Yung may naging resulta yung pagpapagod nila. Sa totoo, wala naman talagang appointed organizers. Walang nag-usap-usap kung sino mag-aabigat. Ito yung kusa simula pa nung una pa tayo karoon ng alumni homecoming. Kusa ito. Kusang lumalabas yung sa mga sanay mamuno, yung mga sanay maghanda ng mga event na kagaya nito. Kusa ang tulungan. Pero siguro ito yung una ngayon na ito yung unang beses na merong committees na formal na nag-launch. Kasi alam natin yung pagpapahalaga ng boses ng lahat. At napakalaking tulong nitong sa pagiging successful ng reunion natin, ito pagkakaroon ng committees. Siguro sa susunod, mas kailangan nating maintindihan ang open communications. May ginagawa tayong hiwalay na GC para sa committees para mas madali ang tanong at hindi nagkakagulo. Ilan sa mga members ng committee ay kami mismo ang nagme-message para humingi ng tulong. Alam natin na or alam ninyo na kaya kayo minessage or hiningan ng tulong ay ramdam namin na willing kayong tumulong at may kakayanan kayong mag-lead. So yun, maraming salamat at pumayag kayong maging member ng committee. Future engagement naman, hindi pa natatapos ang homecoming dito sa last homecoming ang trabaho natin at pagbabanding. Marami tayong plano sa 2028. May 25th anniversary na tayo. So, pagpaplanuhan natin yan. Marami namang nagsabi na open sila na maging committee or magbigay ng financial support or mag-volunteer para sa mga susunod nating activities. So pagkatapos ng 2028, meron na ulit susunod na homecoming. So yun, marami nagpaabot ng interes na tumulong, kaya maraming salamat. Mas mabubuksan natin yung pinto para sa mga gustong tumulong, lalo na sa financial or in kind, kung anong gusto nyo tulong, sponsorship man yan, ng kung ano, souvenirs or whatnot. At lalong-lalo na yung oras nyo pa lang, yung pagiging present ninyo at pagtulong sa mga dapat gawin. Sobrang ma-appreciate yan. Ano pa ba? Comments. Ito. Ilang mga notable comments na galing din sa inyo. Payong sa parada. Una, again, tingnan natin sa budget. Tingnan natin yung sponsor, kung may mag-i-sponsor, kung kakayanin. Kasi again, hindi marami ang nakokolekta natin. Marami tayong sinasalo na kabatchmates na gusto nating makasama sa reunion, kaya natin sila sinasalo. Okay, at mahal natin ang isa't isa, kaya yun ang priority natin. So, ang payong ay medyo mas mahal kaysa sa sombrero, sabi ng sponsor ng sombrero. Mas mahal siya, pero titingnan natin. Tapos kung kakayanin naman ng budget, why not? Gusto natin yan.
CR. Well, ito matagal na natin itong hinaing. Kasi alam natin yung hirap lalo na sa mga babae at sa mga medyo may edad na. Ngayon na may kabatch na tayong elected officer ng SLA Alumni Association, si Mohamar Luistro, congrats nga pala ulit. Si Mona, congrats. Alam ko na may boses na tayo sa Alumni Association. Pwede na nating maiparating yung mga hinaing at suggestions natin through Mohamar. Sabado na gawin. Yan. Marami ding nagre-request nito. Hindi ko lang naisulat dito. Sabado na gawin. Isa rin ito sa mga ipaparating natin sa SLA Alumni Association Officers. Kasi nahihirapan ng ilan pag Sunday kasi may trabaho na kinabukasan at kailangan pa nilang lumuwas ng maaga. Yun. Sana marami pang pakulo at papremyo. Okay, ito. Ngayon lang natin nagawa yung may paraffol. Salamat sa sponsor, si Mr. and Mrs. Francis Rea Binilla and Pepper Sarmiento Binilla. Salamat to sa nakaraang raffle. Sila ang may idea niyan. Pilitin natin ito uli next time. Again, nakadepende pa rin yan sa pondo natin. Kung may mag-i-sponsor, no pressure naman, at kung kaya ng budget natin. Kasi nakita natin yung saya. And nakita naman natin marami ding willing maging donor. At mga pa 500, 500. Sana marami pang umaten. Nasisipagan natin ang pag-i-invite sa susunod. Kasi mas nakita na nila ng mga hindi umaten, nakita na nila na sobrang saya natin. So, siguro mas marami nang aatin. Mas maraming alak. Yan, marami pang nag-request nito. Magdadagdag tayo definitely ng alak. Feeling ko personally, naghanap din ako ng beer nung medyo late na. Pero nakikita natin yan, dadagdagan natin yan. Depende again sa budget, okay? At sa sponsorship. Mas maayos na parade presentation. Ayan. Importante to kasi may cash prize dito. Sa susunod, siguro gawin natin na required lahat sumayaw. Kahit hindi kayo marunong sumayaw. Hindi, biro lang. Pero, aminado tayo dito. Medyo hindi ganun ka-organized ang ating parade presentation. Again, ang isang challenge dito ay yung time to practice. Ang karamihan sa atin may mga trabaho. Tapos, hindi naman lahat nakabase sa katanawan. So, limited yung time to practice at to prepare. Pero, titingnan natin kung paano natin yan masosolusyonan sa susunod. Venue ng lunch. Yung venue ng lunch, aminado tayo na medyo maliit, pero maraming salamat kay Eileen ng anong restaurant to? Ng restaurant na maraming salamat kay Eileen para dun sa pagpapahiram ng restaurant nila. Unilos Restaurant. Hindi tayo pinagbayad sa venue na yan. Yan ay sponsored ang venue ni Miss Eileen. So maraming salamat. Pero kasi medyo maliit para sa atin sa dami natin na umattend. Pero kasi nagtanong na tayo. Ang tagal natin naghanap. January pa lang naghahanap na tayo nito ng ibang options. And nagtanong na rin tayo sa GC kung may mga masasuggest pa kayo na venue. Unfortunately, wala namang sumagot sa GC kung may isasuggest kayo na venue. So, wala tayong nakuha suggestion. So, kaya iyon yung mga naging last option natin. Kung siguro mas naging maraming nag-suggest or willing na tumulong, makahanap, mas nakahanap siguro tayo. Pagkakaisa, isa sa coin, pagkakaisa daw, yes na yes tayo dito, syempre. And ramdam ko to. Ramdam ko yung pagkakaisa ng lahat ng section dito this year. And yung tulungan. May mga ilan sa inyo na personal kong nilalapitan na nagpapasalamat kasi alam ko hindi talaga
hindi talaga magagawa ng ilan lang ang success nito. So, sana mas marami pang makatulong. Ah, pondo, pondo pang tulong sa ibang kabatch na nangangailangan. Ah, yes, tama to. Matagal na rin natin itong iniisip. Sisimulan na natin siguro ang monthly contribution, matagal na itong napag-uusapan. Hindi ito magiging sapilitan at kung magkano lang yung kaya. Siguro soon, i-announce natin to, pag-aaralan muna natin paano natin i-execute. Gusto ko tong last comment dito. Taon-taon naman nakikita ko na nag-i-improve ang batch natin. Siguro kung mas marami pang tumulong, mas magaganda pa. Yes, agree ako dito. And nagustuhan ko tong comment na to. We are growing every year, every homecoming. Nag-i-improve tayo. Maraming challenges. Of course, unang-una, pera. Pero mga quarantine na tayo ngayon, medyo kahit papano, malayo na yung estado natin kaysa doon sa una nating alumni homecoming. Time challenge pa rin yung time natin. Kaya kailangan natin ng mas maraming kilos at tutulong. So maraming salamat. Marami pang mga comments, hindi na natin, iba na uulit lang. Gagawa natin, pilitin natin. Hindi, wala akong pinapangako, pero hanggat kaya natin, i-improve natin. Ito, meron din tayong mga papuri, kumbaga commendation na natanggap galing outside sa batch natin. Meron dito galing sa mga faculty members, yung ibang mga taga-ibang batch, at yung even mga taga-ibang school. Marami rin ako narinig na verbal, hindi na natin makapture yung comment, pero may lalapit sa'yo, ang galing ng batch nyo, ang ganda ng t-shirt nyo, kayo lang yung may float, pinupuri. Totoo lang naman, tayo lang yung may float na ini-effort natin. Kahit simple lang yung float natin, meron tayong effort. Maraming feedback. At si Ma'am Loring Peñaranda, kilala niyo naman siya. Personally na kausap ko rin siya. Ayan, meron dito nag-comment, bongga daw. Bongga, ito regarding do sa t-shirt. Si Ma'am Mabel Taiko, galing daw ng batch, nakakatuwa. Pinaghandaan talaga ninyo ang SLN alumni kami. Si Ma'am Eden Onan, teacher din natin. Thank you, batch 2003. Si Lorenzo Mirillo, ito'y batch 2000, president ng batch 2000. Gandang-ganda din siya doon sa t-shirt natin. Bongga talaga yung batch na rin ito. Hindi ko alam kung sino ito. Marami pa ito, mga kinapture lang ilan. Wala gang sobrang damit dyan, ang cute ng t-shirt niya. May mga gustong bumili kasi para daw bench, parang bench, parang mga pambenta. Yun siguro yung end ng ating evaluation presentation. Maraming salamat sa lahat ng umattend at sa lahat ng nagsagot ng evaluation na ito. Again, palagay ko tayo lang yung gumagawa itong evaluation na ito, pati ng financial report. And ginagawa natin ito, ang iniisip ko dito sa paggagawa natin ito ng evaluation at financial report, para siyang double-edged sword. Medyo delikado siya in a sense, kasi pwedeng sabihin na hindi na naman kailangan ng evaluation kasi masaya naman, kita naman na masaya ang lahat, karamihan. Pwede din sabihin na yung mga nag-i-evaluation kasi hindi nabibigyan ng boses yung iba, kaya kailangan pa mag-evaluation. Yung iba pwede rin sabihin na kailangan pa ng financial report dahil walang tiwala sa mga umahawak ng pera. Yung iba pwede din sabihin na ang dami-dami nating pera, saan napunta,
or meron din mga positive side na pinapakita natin kung saan napunta yung pera, kaya kailangan natin i-present. Gusto nating marinig yung boses ng tao, kaya tayo naggaganito, nag-evaluation. Ito yung siguro, kaya ako nasabing double-edged sword. Ito yung medyo major challenge na dinadala ng mga namumuno ng event kagaya nito. Yung parang whatever we do, there will always be something that will be said. And sobrang I salute yung committee members. Especially the steering committee. Steering committee meaning sila yung pinakapunong abala. Si Pepper Sarmiento Abililla, Jezabel Diaz Cuabo, and Simla Rosales. Siyempre, for having such energy and yung yung meron kang mental fortitude, yung matibay yung isip mo para maka-accomplish ng mga challenges na hawak natin sa pag-prepare ng event na ganito. So lang, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. And congratulations sa ating lahat sa success. And mabuhay ang batch 2003. Bye-bye.